At eto na nga, gagawa tayo ngayon dito sa probinsya ng kanilang ginatang kamoting kahoy at kamote. So, umpisa na natin. So, nagtunaw muna sila ng asukal sa kawali at inilagay ang pangalawang pigat. Nilagyan din ng pandan leaves. Ay, ba't may dahon? Haluin lang yung mabuti hanggang sa matunaw na ang asukal. At nilagyan din ulit nila ng asukal na segunda mano. Kung bitin po ang iyong asukal, ito ang magpapatapos. Pagkatapos nilagyan ng konting asin. At sunod namang inilagay yung isang bloke ng keso. Luho na lang. Malaking keso yung ginamit nila dito. Talaga ito. Kalahati muna ang nilagay nila. At nilagay din ang ilaw na sago. Yan po luluto natin. Haluin lang yung mabuti hanggang sa lumambot na yung sago. Basta halo lang ng halo para hindi dumikit. Mukhang matagal na haluan nito dahil matigas yung sago. So, kailangan yung pakuloyin mabuti hanggang sa lumambot. At ayan, kapag medyo malambot na yung sago, pwede nang ilagay yung kamote. Pre-cook na yan nilaga kanina. Kamoting kahoy yan at saka kamote. And then, isusunod na ilagay yung bilo-bilo na ginawa natin. Sa inyo pala, Glutinous flour ang ginamit. nagpalamang yung tatay. Ayan, pagkalagay ng kakanggata, haluin lang mabuti at palaputin. Kapag ganyan nakalapot, nasa inyo kung gusto nyo dagdagan pa ng asukal. Pero napakasarap, kakaiba yung ginatang kamoting kahoy nila. Nilagyan ng keso. Ayan, pagkalagay ng mga kamoting kahoy na naluto, medyo malambot na yan kaya konting kulo na lang hanggang sa ma-absorb yung gata. Ano yung maitim? Dahon. Ingredients po yan. Dahon ng buli, ng anahaw. Tapos meron po ay nasunog yung sa dahon ng saging kanina. Yung itinaklog. Ay, oo. Baka may magkagulo pa sa damo. May damo. Yan ang ginatang bilo-bilo dito sa Lopez, Quezon. Ibang style. Ang lolobi ng Panginoon, matikman nyo to dyan sa lupa ng Guadalupe. Gagayahin namin to. Ayan na nga, luto na ang ating ginatang kamoting kahoy na may bilo-bilo. Salamat sa panonood. Ikaw pala yan?